Sa previous episode, nagkaroon ng masakit na kamatayan ang ating bida na kung saan paulit-ulit siyang sinasaksak ng isang babae. Galit na galit ito dahil na rin sa di malamang dahilan hanggang sa binawian na nga ng buhay ang ating bida. Nabuhay siyang muli, kaso lang isa na siyang anak ng isang goblin at ang mga goblin ay may mga katangian kung saan mabilis silang lumalaki. Dinaglaon ay gumagawa na sila ng paghahunting para sa kanilang pagkain hanggang sa nag-evolve ang ating bida at naging isang hobgoblin na may nakakamanghang mga abilidad. Nagawa niyang mapamunuan ang kanyang lahi, at lahat ng sumusuway sa kanyang mga utos ay mahaharap sa isang di kanais-nais na parusa, at nagawa pa niyang mapatay ang hari ng kagubatan at ito ay isang oso na kung saan nakakuha siya ng maraming katangian mula dito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, ilang sandali pa hanggang ngayon, namamangha pa rin ang lahat sa pagbabago ni Gabo at lumaki at lumakas siyang tingnan. Pumunta si Gabo para tignan ang mga babaeng tao kaso may sumunod sa kanya at ito si Gomi at ang babaeng may pulang buhok sa hindi malamang dahilan, at inaasahan na natakot sa kanya ang mga tao ngunit nagawa niyang mapakalma sila sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na siya pa rin ito. Mukhang may ikinabahala naman si Gomi dahil kinurot niya ang binti ni Gabo. Nadismaya ang panday nang makita niyang nasira ni Gabo ang palakol na ginawa niya para sa kanya, ngunit ibinunyag niya na gumawa siya ng kutsilyo gamit ang isang espesyal na bato ng espiritu. Pinuri ito ni Gabo subalit nalaman niyang lalo siyang kinukurot ng iba pang mga babae, kailangan ng tulong ng kambal sa kanilang pagluluto kaya ipinaliwanag ni Gabo na magtalaga siya ng ilang mga goblin para tumulong sa kanila. Humanga si Gabo na mabilis silang nasasanay sa paligid ng mga goblin kaya sinabi niya na magiging mahusay silang mga asawa. Nagtataka siya kung gusto nila siyang maging asawa at tinawag siya ng mga itong tuso na aso. Natuwa si Gabo sa kanilang ngiti ngunit muli, lalo lang nagalit ang babaeng may pulang buhok pati na rin si Gabi. Natuklasan din ni Gabo na gumawa pala ng lason ang mage na orihinal na para sa sariling depensa. Ngunit ngayon na may goblin siyang mapagkakatiwalaan tulad ni Gabo ay wala na itong gamit sa kanya, binuhat ni Gabo ang mage at hinangaan din ang kanyang ngiti ngunit agad niyang naramdaman ang puot mula sa ibang mga babae. Ginugol ni Gabo ang kanyang oras sa pagbibigay saya sa mga babae ngunit ngayon ay pagod na ang kanyang espiritu at sa ika-36 na araw, napagtanto niya na hindi na siya makakapagsanay kasama ng iba at naging napakalakas niya na ang mga karaniwang goblin ay nagtatapos sa malubhang kondisyon mula pa lamang sa kanyang pinakamagaang suntok, hindi rin kinaya ng armadura ni Gabi. Habang pinapagaling ni Gabo ang isang halos patay na goblin, nagtataka siya kung ano ang problema kay Gab at sinabi ni Gab Kichi na wala itong problema habang siya'y nagpunta sa pangangaso, ngunit alam ni Gabo na may mali. Bukod dito ay napansin ni Gabo na nagsimula ng mangaso ng magkasama sina Habs at Gabi, nag-eensayo mag-isa ang babaeng may pulang buhok at samantalang patuloy si Gabi sa kanyang libangan sa pagmimina ng mga bato ng espiritu at para kay Gabo, nakikita natin na nagagamit pa rin niya ang kanyang nawawalang braso na parang isang slime, salamat sa katotohanan na kumain siya ng slime dati. Nagtataka si Gabo kung ayos lang ba si Gab. Ngunit tinuro ni Habs na depende ito sa kung gaano karami ang pagsisikap ang ilalagay ni Gab at nagtalo ang dalawa habang nagnanais si Gabo na ibalik ni Habs ang kanyang libro at iniisip niya kung paano siya sa wakas ay nakapagpahinga ng maayos. Noong ika-37 araw ay nagpanik si Gabi nang makakita siya ng isang maliit na nilalang na nasa masamang kalagayan, ginawa ni Gabo ang lahat upang pagalingin ito. Ngunit masyado itong nawalan ng dugo kaya nagpa siyang kumuha ng gamot para sa paggawa ng dugo mula sa mage at sa kabutihang palad, umubra ito kaya ipinaliwanag nila kung sino sila sa nilalang na tinatawag nilang carbuncle. Nagpakilala ang carbuncle bilang si Lat-Ana at ibinunyag na siya ay inatake ng mga tao. Ang hiyas sa kanyang ulo ay isang materyal na mataas ang uri kaya ang presyo nito ay umabot sa 1 bilyong ginto. Hinihiling ni Lat-Ana na ipapagamit nila ang kanilang lakas at nakiusap na alisin ang mga tao na umatake sa kanya. Pamilyar si Gabo sa kasaysayan ng kanilang lahi at ang kanilang Panginoon na si Velvet ay isang tanyag na magician na lumikha sa kanila para bantayan ang kanyang lihim na kayamanan. Ipinaliwanag ni Lat-Ana na nang siya ay inatake, nasira ang kanyang core kaya paliit ng paliit ang kanyang buhay. Sa silid ng lihim na kayamanan, naroon ang mga legendary class na bagay na nakolekta ni Velvet sa buong buhay niya at ipinaliwanag ni Lat-Ana na ayaw ng kanyang Panginoon sa mga tao. Mas gusto niya na ang mga goblin ang kumuha ng lahat ng kayamanan kaysa sa mga adventurer na tao at maaari nilang makuha ang lahat kaya idineklara ni Gabo na pupunta sila.
Binigyan siya ng babaeng panday ng kanyang bagong punyal kaso sinabi niya sa mga natatakot na babae na huwag mag-alala dahil hindi niya basta-basta papatayin ang mga tao. Ang trabaho lang niya ay mapapaalis sila subalit nagbabala siya na maaaring kailanganin niyang gumamit ng puwersa kung hindi sila makikinig. Pagkatapos ay dumaan sila sa butas na ginawa ni Gabi dahil ito ang daan papunta sa silid ng kayamanan. Nagpa siya si Gabo na subukang makonvince ang mga tao na umalis kaya sinabi niya sa iba na magtago. Natagpuan niya ang mga adventurer na naghahanap ng silid ng kayamanan ngunit inakala nilang isa lamang siyang monster na kailangan nilang talunin, inatake nila siya ngunit mabilis silang nagulat nang madetect niya ang presensya ng kanilang di nakikitang assassin. Ipinaliwanag ni Gab sa kanila na ang lugar na ito ay bahay ng isang tao at ang ginagawa nila ay pagnanakaw at pagpatay, maliwanag na wala silang pakiramdam ng pagkakasala, kaya naisip ni Gab na hindi na sila maaaring iligtas. Nagulat lang ang mga tanga na tao na ang isang ogre ay marunong magsalita ng Ingles ng napakahusay, at sinabi ni Gabo na mapalad para sa kanila dahil may mabuti rin siyang puso. Tumanggi silang makinig at inatake pa siya, ngunit madali lang itong iniiwasan ni Gabo at muli niyang sinabi sa kanila na umalis at di pa rin sila nakikinig kaya sinuri ni Gabo ang sitwasyon. May tatlo sa likuran ng mga tao na gumagamit ng maraming high-class na magic items at sa kasamaang palad para sa kanila. Malinaw kay Gabo na masyado silang umaasa sa pagtaas ng level para palakasin ang kanilang lakas sa laban. Hindi ito gaanong epektibo para sa kanila dahil ang kanilang teknik sa paglaban mismo ay kahabag-habag at madali silang natatalo ni Gabo. Biglang nagdiwang ang isang mage nang isipin niyang napasabog niya ang ulo ni Gabo. Siyempre, nagulat ang mga tao nang malinaw na ang kanilang pag-atake ay nagpagalit lang kay Gabo at hinayaan niya silang mabuhay hanggang sa puntong ito. Ngunit tapos na si Gabo sa pagiging mabait at natakot ang mga tao nang napagtanto nilang walang epekto ang kanilang level 3 na magic spell. Idineklara ni Gabo na tapos na ang panahon ng pagiging mabait at binigyan niya ng pagkakataon ang iba na umatake at bigla silang kumilos. Kinuha ni Gabo ang kanyang espada at sinabi sa mga tao na pagsisihan nilang hindi sila umalis noong binigyan niya sila ng pagkakataon. Pagkatapos ay ibinunyag ni Gabo na tinanggal nila ang mga adventurer at kinain sila at ito ay nagbigay kay Gabo ng marami sa kanilang mga katangian, kabilang ang assassin, high wizard at enchanter. Hindi lang iyon, mayroon ding ilang mataas na level na adventure sa kanila at mayroon silang magandang mga nakuhang gamit, may isang bihirang singsing at isang bag ng pag-iimbak ng item na may lamang maraming gamit, kaya kinain din iyon ni Gabo kasama ng iba pang bagay. Pinapayagan siyang mag-summon ng isang cheat item box na kayang mag-imbak ng hindi makakapaniwalang dami ng mga item, pagkatapos ay nagtungo sila sa silid ng kayamanan kung saan nagpasalamat sa kanila si Latana. Ipinaliwanag niya na mahusay ang kanyang Panginoong si Velvet sa mga espiritu, kaya maraming spirit stones ang maaaring makuha doon at nagpaalam siya kay Gabo na may hangad na mabuting kalusugan, at pagkatapos ay naglaho siya. Isang malungkot na sandali ito kaya kinain lang ni Gabo ang hiyas mula sa kanyang ulo na iniwan niya. Nagtaka si Gab Kichi kung ayos lang ba si Gabi at sinabi niyang maayos siya. Nagkaroon sila ng sandaling katahimikan para kay Latana, at pagkatapos ay nagpa siya si Gabo na kukunin nila ang lahat ng kayamanan at paghahatian ito sa kanilang sarili. Humanga si Gabo sa kanyang item box dahil may marami pa itong espasyo kahit na pagkatapos niyang isiksik doon ang lahat ng kayamanan. Hindi nagustuhan ni Gabo ang ideya na iwan lang ang katawan ni Velvet doon kaya sinunog niya ito. Nakakagulat, iniwan nito ang isang uri ng gauntlet na sinubukan ni Gabo na isuot at nagulat siya nang kumapit ito sa kanya at naging kanyang bagong braso. Ang iba ay namangha sa nakita at ipinakita ni Gabo kung ano ang magagawa nito habang pakiramdam niya ay tulad ng kanyang sariling braso. Nang umalis sila, nagpa siya si Gabo na magkaroon ng isang pagdiriwang upang ipagdiwang ang matagumpay na misyon at sa ika-38 araw, siniyasat ni Gabo kasama ang panday ang lahat ng kanilang nakuhang mga kayamanan at nalaman niyang lahat ng ito ay bihirang-bihira at makapangyarihan. Sa ika-39 na araw, ipinaliwanag ni Gabo na binigyan niya ang 10 hobgoblins sa kanilang grupo ng ilang mga magical na item at para sa kanyang sarili. Pinili ni Gabo na kunin ang Vermilion Spear na kasama ng 2 pang item na kanyang pinili. Nangangahulugan ito na ngayon ay may 3 siyang legendary class na artifacts. Ang legendary class ay pangalawa lamang sa phantasm class sa mga ranggo ng item at sinasabing ang may hawak nito ay maaaring maghari sa buong mga bansa gamit lamang ang isa sa mga ito at makalipas ang araw na iyon,
nagpunta sila para mangaso ng mga sangkap para sa bear soup at natutuwa si Gabo na makita kung gaano kalakas ang lahat ngayon. Sa ika-40 araw ay nagpasya si Gabo na magkaroon ng paligsahan para makita kung sino ang magiging leader ng mga hobgoblins na maliban sa kanya mismo, at nagtatag din siya ng isang pangkat ng mga mercenaryo at sa ika-41 araw ay nagpunta si Gabo para maghanap ng mga monster na hindi pa niya nakikita dati. Ang una niyang natagpuan ay isang gintong gagamba na naglaglag ng ilang mahahalagang tingin na mga item. Ang pagkain sa mga ito ay nagbibigay daan sa kanya na makagawa ngayon ng gintong sinulid na sigurado siyang magagamit niya para makagawa ng mga aksesorya. Ang susunod na hayop ay ilang pulang osa, ngunit ang pagkain sa isa lamang sa kanila ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang mga katangian at higit pang paggalugad ang nagdala kay Gabo sa isang dakilang puno. Ipinaliwanag niya na sa mundong ito, mayroong isang uri na tinatawag na dryads at ayon kay Gabi ay tinukso ng mga dryad ang mga lalaki mula sa iba pang mga matalino na species at ginagamit sila bilang kanilang sariling nutrisyon. Ang mga dryads ay pawang mga babae at napakaganda nila kaya't hindi makapagpigil ang mga lalaki matapos silang makita. Ang dahilan kung bakit ipinaliwanag ito ni Gabo ay dahil lumitaw sa harap niya ang isa sa mga dryad na ito. Hinangaan niya ang malalaking muscles ni Gabo at sinabi niya na gusto lang niyang makipag-usap. Nahihirapan si Gabo na kontrolin ang sarili sa harap ng kanyang kagandahan ngunit kailangan niyang gawin ito, kung hindi ay gagamitin siya nito bilang nutrisyon. Kailangan niyang iwasan ito sa lahat ng paraan at habang hindi pa rin bumababa ang pagbabantay ni Gabo, nagpasya siyang gamitin ang isang kakayahan na hindi pa niya nagagamit dati at ito'y tinatawag na libido. Matapos kumain ng dryad ng 5 oras ay nakamit ni Gabo ang isang katangiang tinatawag na Dryad's Blessing at kahit paano, buhay pa rin ang dryad at sinabi niya kay Gabo na bumalik siya, kaso sinabi lang niya na babalik siya kung gusto niya. Pagkatapos ay naligo si Gabo sa lawa at agad siyang napalibutan ng mga lizardmen, idineklara niya na ngayon ay invincible siya kaya't mabilis na tinapos ni Gabo ang mga ito at pinatay pa ang isa pang halimaw para lang sigurado. Sa ika-42 araw, natuklasan ni Gabo na may 2 goblin na may kakayahan sa mahika at agad silang naging bahagi ng platon ni Haps, ngunit ang nakakalokong ngiti niya ay nagdulot ng pag-aalala kay Gabo. Kinabukasan, natutunan ni Gabo kung paano i-enchant ang kanyang sandata subalit tila ito'y ikinagalit ng babaeng panday at sa ika-43 araw, nagagalit si Gomi sa kanya ngunit walang nagpapaliwanag sa kanya kung bakit at sinabihan lang siya nilang gamitin ang kanyang ulo. Galit na galit din ang babaeng may pulang buhok at tila upset din ang kambal na mga kusanero, habang sinusubukan nilang pakainin siya ng lason na pagkain at nagulat ang mage na si Gabaro, na kilala sa kanyang pagka-perceptive ay hindi pa napapansin at ibinunyag na ang mga babae ay nagagalit dahil sa selos. Nalaman nilang mayroon siyang date at nagulat siya nang marinig niyang may mga kiss mark siya sa kanyang leeg. Wala siyang ideya at sinumpa ni Gabo ang dryad sa paggawa nito ng sadya at nag-isip si Gabo tungkol sa susunod niyang gagawin ngunit nagulat siya nang ibunyag ng mage na pareho ang nararamdaman niya at hinalikan siya. Umaasa siya na tatanggapin ni Gabo ang kanyang damdamin kaso hindi inaasahan ni Gabo ito mula sa kanya, iniisip niya kung paano ito nagpapasaya sa kanyang ngunit dumating si Gabi, galit na galit. Gusto niyang tretuhin siya ni Gabo sa parehong paraan at dumating ang lahat ng babaeng tao para sabihin ang parehong bagay at sa labas ng silid, ipinaliwanag ni Gabi na isinara ni Gabo ang lugar upang makapagtrabaho sila, at nakakuha pa si Gabo ng maraming katangian. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.